Butas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at orihinal. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Bukang bibig ng mga kabataan ng love languages, hindi lang sa pakikipagrelasyon kundi maging sa pakikipagkaibigan. Kabilang dito ang words of affirmation, mga salitang pumupuri o nagbibigay kumpiyansa, quality time, paglalaan ng makabuluhang oras para sa isang tao, at physical touch tulad ng paghalik at pagyakap. Gayon din ang acts of service o pagsisilbi sa iba at receiving gifts o pagkaramdam ng pagmamahal sa tuwing makatatanggap ng regalo. So yung research behind sa love language actually medyo mixed siya. So may pagka-popular psychology siya, meaning popular siya pero yung evidence for it ay hindi gaano ka-solid as it sounds. Pero helpful construct pa rin siya. So I think it's still something na magsistay sa mga tao kasi it's a way for people to talk about relationships na madaling intindihin. They're a method of saying your needs and your wants. Kaya siya nagiging helpful. So, pag pinapag-usapan na natin kung paano pa nade-develop yung mga gusto ng mga tao sa relationships, it's a mix of kung saan tayo nasanay at kung ano yung kailangan pa natin. Ayon kay Alicia Serrano, isang relationship coach, ang love language ay nagiging learned behaviors. Depende sa kinalakihang environment ng isang tao. Sa katunayan, karaniwan itong nagiging pamantayan ng marami sa panunuyo sa isang potential romantic interest. Being able to show your partner na ganito ako mag-express ng love, tapos naiintindihan ko rin na ito yung gusto mo, ito yung love language mo. I think being able to meet in the middle is the ideal situation. Paglilinaw pa nito, hindi problema na magkaiba ang love language ng isang magkarelasyon. Basta't pag-uusapan nila ang kanilang pagkakaiba at kung paano nila ito mararamdaman at maipaparamdam sa kanilang partner. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service. Si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH, Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH Operation Tulong. DZRH Operation Tulong.
magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Happy Monday, Pilipinas! Ay, Lunes na naman. January pa tuloy ako. February 23, 2026. Ito na ho ang huling linggo sa buwan ng Pebrero. Aba, next week, buwan na tayo ng March. Parang kailan lang, January pa lang, nag-celebrate pa lang tayo ng Christmas at New Year. Magma-March na naman. At magtatag-init na naman talaga. Ngayong araw, pansamantala po muna ako ang inyong mga kasama dahil ang ating Wonder Woman na si Miss May Binauhan, may sakit po. Yun nga ho ang binabanggit natin kahapon. Kahapon pa na alagaan natin ang ating mga katawan. Panatilihin natin kumakain tayo ng mga masustansyang pagkain para maiwasan nating magkaroon ng sakit. Kaya po ngayong araw, ako po muna ang hahalili sa ating Wonder Woman, Miss May Binauhan. Ito po si Wina Pearl Hesoro. Samahan niyo po ako hanggang alas 11 ng umaga. Tayo po ay may pasyente na namang tutulungan ngayong araw at syempre meron tayong balitaan. Pero bago sa ating pasyente, tayo po muna yung makabalita sa DOST Pag-asa. Dahil binabanggit po na mayroon pa rin 3 weather systems ang makakaapekto sa malaking bahagi po ng ating bansa. Nasa kabilang linya na po si Miss Grace Castañeda. Magandang umaga po, Miss Grace. Magandang umaga din po, Miss Wina, at sa atin po mga taga-subaybay. Tama po kayo, 3 weather systems pa rin yung nakaka-apekto sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Maulan or may mga pag-ulan pa rin pong mararanasan sa Albay, Sorsogon, Masbate at Northern Samar. Dala ito ng shear line. Though less na po yung mga pag-ulan, kung ikukumpara natin ng mga nakaraang araw, possible pa rin po na paminsan ay may bugso ng malakas na ulan. Kaya doble ingat pa rin sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ang easterlies naman may magdudulot din ng kalat-kalat na pag-ulan sa Mindanao at rest of Eastern Visayas, while ang northeast monsoon o amihan patuloy pa rin naka-apekto sa malaking area ng Luzon. Magiging maulap yung kalangitan, posible mga light rains sa Quezon at rest of Bicol region, while dito naman sa Metro Manila and for the rest of Luzon, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap pa rin po yung ating kalangitan. So may mga pag-ulan tayong mararanasan, mostly yung mga may hinang pag-ulan or pag-ambon lamang na dala ng amihan, and for Palawan naman at rest of Visayas, possible yung mga biglaang pag-ulan, pag-kilat at pagkulog dulot ng easterlies. Ngayon po, wala tayong monitor na bagyo or LPA sa loob at labas ng ating area of responsibility na maaaring maka-apekto dito sa ating bansa. Yan po muna ang latest. Miss Grace, isang tanong lang po, Miss Grace. Miss Grace, tanungin ko lang po ang ating forecast para po sa February 25, Wednesday, kasi meron po tayong inaabangang mga trillion peso march. Kamusta po ba yung mga kababayan po ba natin ay uulanin o ito po ay mainit-init? Yes po, no, mostly po sa Feb 25 araw po yan ng Wednesday. For the area ng Southern Luzon, magiging mataas po yung possibility ng mga pag-ulan natin, posibleng dulot ng easterly. So, any time of the day po, posible yung mga pag-ulan dyan sa Southern Luzon. While for dito naman sa Metro Manila, maging sa mga nearby areas, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. Sa medyo may kainitan na po yung panahon natin nito sa tanghali. Tapos afternoon or evening, possible po yung mga biglaan na mga short duration na mga pag-ulan po. Ayan, maraming salamat po, Miss Grace. Maraming salamat din po. Mag-ingat tayong lahat. Ang nakausap po natin mula sa DOST Pag-asa ay si Miss Grace Castañeda. Ulitin ko lang po ang kanyang binanggit kanina dahil meron nga po ang 3 weather systems ang makakaapekto sa malaking bahagi po ng ating bansa. Ayon po sa Pag-asa, ang shear line ang magpapaulan sa ilang bahagi ng Visayas. Kabilang po ang Sorsogon, Masbate at Romblon. Habang easterlies naman ang magdudulot ng scattered rains at isolated thunderstorms sa Mindanao at Palawan. Sa katunayan nga po, may 8 katao na ang nasawi dahil po sa malakas na ulan ng shear line sa Davao Region. Nagbabala po ang Pag-asa ng posibleng landslide at flash floods sa mga nabanggit na lugar. Samantala, maulap na papawiri naman po na may pabugso-bugsong pag-ulan. Ang dala naman ng northeast monsoon o amihan, ito po ay sa ilang bahagi ng Bicol Region at Quezon.
Gayon din po dito sa atin sa Metro Manila. Ito po may panibago pa tayong good news. Dahil nakarating na rin sa Aringay, La Union at Davao City ang 20 pesos kada kilo ng bigas. Ang Benteng Bigas meron na program, may isang flagship food program ng Marcos Administration. At bahagi po ito ng pinalawak na kadiwa ng Pangulo platform na naghahatid po ng mas murang bigas sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Ang nasabing program ay mas pinaigting sa mga komunidad at inalungsad ng Department of Agriculture sa barangay level sa Davao City. Ito ay isang mahalagang akbang ng DA upang mapalawak po ang akses sa abot kayang bigas na inilirawan po ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. bilang konkretong pagtupad ni Pangulong Marcos. Napababain po ang presyo pababain ang presyo ng pagkain, lalo na po ang bigas para sa may hirap na pamilyang Pilipino. Pangunahin pong nakinabang sa programa ang mga senior citizen, solo parents, pati po ang PWD at mga recipient ng 4Ps. Kabilang po ang mga rehistradong magsasaka, mangingisda, transport workers, teachers at minimum wage earners. Sa ating pong pagbabalik, tayo po'y maghahatid na ng tulong sa ating pasyente ngayong araw. Ang pasyente po natin ngayong araw ay si Nanay Esther De Leon. Ito po ay 65 years old mula po sa Parañaque City. Siya po ay na-diagnose na mayroong acute uncomplicated cystitis at isa rin po siyang HPN suspect. Sa ating pagbabalik, makakausap na po natin si Nanay Esther. Ang ating oras, 10:22 ng umaga. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako, Believe. Champion Detergent. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako believe! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. May nagbago! May arte! May budget! Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with a White Rose Papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya! White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal dito sa Hoy
Bawal yan tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid,
Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. (10:31) na po ng umaga at sa bahaging ito po tayo na maghatid ng tulong para kay Nanay Esther De Leon. Si Nanay Esther po ay taga Barangay San Dionisio, Parañaque City. Siya po ay isang labandera at ang kanyang asawa ay na-stroke at ngayon po ay bedridden. Kaya po kahit papano si Nanay Esther ang pangunahing pong naghahanap buhay sa kanilang pamilya. Noong January 14, 2025 po or 2026, siya po ay nagpa-check up sa Las Piñas Medical Center at na-diagnose po siyang may acute uncomplicated cystitis. Meron din po siyang presumptive PTB o pinaghihinilaang pulmonary tuberculosis. May posibilidad din po siyang merong pong scrofula o TB po sa kulani at pinaghihinalaang pong may catheter-related bloodstream infection. Sa kabila po ng kanyang kalagayan, si nanay po ay nahihiyang umasa at humingi po ng tulong sa kanyang mga anak dahil may kanya-kanya na pong pamilya. Dahil po sa patuloy na masamang pakiramdam, lumapit po siya sa atin dito sa DZRH Operation Tulong para po makahingi ng tulong para sa kanyang medical expenses. Ngayong umaga po makakausap natin si Nanay Esther De Leon. Magandang umaga po, Nanay Esther. Magandang umaga po, ma'am. Nanay Esther, kamusta po kayo? Ito po, okay naman po. Naghihintay po ako ng pinasa ko pong medical assistant po para po sa aking pagpapagamot, ma'am. Opo, Nanay, kailan po ba ang huling check-up niyo po sa doktor? Sa February 26 po, ma'am. Yung ito pong February 26 ang sunod niyong check-up. Opo, ma'am. At ngayon po, Nanay, tuloy-tuloy po ang inyong gamutan. Opo, ma'am. Nanay, kwento niyo po nga sa amin kung po pwede po, paano po niyo nalaman o paano po nagsimula na nagkaroon po kayo ng ganitong sakit? Ano po, hindi ko lang po matandaan kasi po, ma'am, ako talaga naglalabada po ako talaga sa amin. Hanggang po sa yung mister ko po nagkasakit din po. Mula nung ma-COVID po kasi tuloy-tuloy po ako kasi medyo naghirap po ang hanap buhay. So doon naman laging may karamdaman ng asawa ko hanggang na-stroke 3 years na ngayon. So tuloy-tuloy lang po ako gumagawa, naglalabada, lahat ng gawain po. Kung ano pong mapagkakitaan po. Nalaman ko na lang po yung nahirapan po ako lumunok. Opo. Tapos palagi ako nakakaramdam ng masama sa pakiramdam sa katawan. So kaya nagpa-check up na rin po ako nung January 14 po. Ayun po ang finding sa akin. Kaya ang sabi, ipa-laboratory ko daw po lahat para mabigyan pa ako ng baka mas pang gamot po. Pero Nanay, opo, nabanggit niyo po kanina na meron po kayong anak. Ilan po, Nanay, ang anak ninyo? 6 po sila, pero yung 2 may sakit din po. Tapos yung 4 po ba, Nanay, ito po yung may mga sa kanya-kanyang pamilya na? Oo. Tapos, Nanay, ito pong sa February 26, kayo po ay may follow-up check-up. Opo, ma'am. Ayun. Tapos dito din po ito, Nanay, sa Las Piñas General Hospital. Opo, ma'am. Ayun. Pero bukod po, Nanay, sa Operation Tulong, saan na po ba kayo nakalapit po para humingi ng tulong? Sa Baclaran po. Saan po, Nanay, sa Baclaran?
Sa, ano ba yun? Kalimutan ko yung pangalan. Sa LGU po ba, nanay? Nakalapit na po ba kayo? Hindi pa po, hindi. Hindi ko alam doon. Hindi pa po kayo nakalapit sa LGU. Opo, sige po nanay. So subukan po nating mailapit po ito sa LGU ha, para kahit papaano po ay may dagdag din pong tulong na maibigay sa inyo. Pero nanay, 65 years old po kayo. Meron po ba kayong mga kumbaga pension na inaasahan po buwan-buwan? Nagbasa pa lang po ako ng yung sa senior citizens po, ma'am. Opo. Kakapasan nyo lang, nanay. Ito po bang asawa nyo ay senior citizen din po, nanay? Oo, pero hindi pa rin po siya nakakatanggap po, ma'am. Nagbasa rin po, kumpleto na po siya, may uska na rin po. Sige po, nanay. Balikan ko lang po itong karamdaman nyo. Tuloy-tuloy po ba, nanay, na nakakabili po ba kayo ng gamot? O dahil nga po sa hirap tayo sa buhay, minsan lang po tayo nakakabili? Pahintuin-hinto, katulad po ngayon, wala na po din akong gamot na 1 linggo na po. Kasi naghihintay po ako. Hindi na ako makakapaglabada kasi nga kumikirot din itong nasa ligo. Magkano po ba, nanay, itong gamot nyo po kada araw? Magkano po ang inaabot nyo kada araw? O paano po ba kayo bumili ng gamot? Araw-arawan po ba ito? Or kung kaya naman po ay weekly po tayo bumibili ng gamot? Kung may pira lang po, halimbawa kung 3 ang makayanan, kung 4, 5, ganun lang po. Pa isa-isa lang po nga matuloy-tuloy. Pag wala na pong naibibili na, hinto na po. Magkano po ba, nanay, itong gamot nyo po kada araw? Nasa 100 plus po. 100 plus. Tapos ito po ba ay isang klase lang po ng gamot na iniinom nyo or 2 or 3 po kada araw? 2 po. 2 klase po kada araw, nanay, ang iniinom nyo. Pero sige po, nanay, tayo po'y manawagan sa ating mga kababayan, sa mga nakikinig po at nanonood sa atin para po matulungan po tayo. Okay po, sige po. Magandang araw po. Ako po si Esther Lillian, taga Paranaque, nakatira. Sa Lady Office, Barangay San Dionisio po. Nananawagan po ako na sana sa mga nakakarinig sa station po ng DCRH. Sa may mabuting puso at kalooban na sana matulungan ako sa aking pagpapagamot at makabili ng aking mga gamot. At lubos po ako nagpapasalamat po sa mga tumulong sa akin. Maraming salamat po, ma'am. At dahil po dyan, nanay, tanggapin nyo po itong aming donasyon po para sa inyo. Mula po kay Senator Lito Lapid, nanay, magbibigay po siya ng 2,000 pesos. At syempre, nanay, mula naman po sa La Naval Masonic Lodge and Raymond Nida Romero, sila po ay magbibigay ng 3,000 po para sa inyo. Sige po, nanay, pasalamatan po natin sila. Nagpapasalamat din po ako kay Sir Lito Lapid po sa kanyang ibinigay sa akin na tulong at kay Ma'am Lani, kay Ma'am Romero po. Opo. Na ibinigay din po malaking tulong po sa akin. Ayun. Sige po, nanay. Maraming salamat po. Opo, sana po, nanay, ito po ay makatulong po sa inyo. Balitaan nyo po kami, nanay, ha, sa inyong follow-up check-up sa February 26 at sikapin din po namin, nanay, na ito po ay mapaabot sa ating LGU para po, nanay, matulungan kayo. Maraming salamat po, ma'am. Opo. Para naman po sa mga gusto pang tumulong dyan, ito po ang aming GCash number. Television Tech, baka pwede po nating i-flash ang ating GCash number. Yan po ang aming pong GCash number sa mga gusto pong tumulong. 0956-197-9471. Ulitin ko lang po ang aming GCash number. 0956-197-9471. Sa mga gusto pong magpaabot ng tulong para kay Nanay Esther De Leon, pwede nyo po dyang isend sa aming GCash number. Tapos sa mga gusto pong magpadala, meron pong note na pwede nyo pong lagyan doon na ito pong tulong ay para kay Nanay Esther. Para po alam namin na para kay Nanay Esther po ipapadala yon. Ulitin ko po ang GCash number 0956-197-9471.
Yan, Nanay Esther, magpagaling po kayo at babalitaan namin kayo pag ito po ay napaabot na natin sa LGU para naman na maasikaso po ang ating sa senior citizen at kung may ilalapit pa po nating tulong. Sa ating pong, opo, Nanay Esther. Sige po, wag niyo po, Nanay, ibababa ang tawag ha. Kausapin po kayo ng aming staff para po makuha kung saan po natin ipapadala itong pera. Opo, sige po, Nanay, ingat po kayo. Sa ating pong pagbabalik, tayo naman po ay makikibalita sa labas ng ating himpilan. Dahil ngayong araw po tuloy-tuloy ang Dugo Mo Buhay Ko Mass Blood Donation. Diyan po sa Bacood Elementary School sa Santa Mesa, Maynila. Live po dyan ang ating kasamahang si Aiza Gabriel. Mamaya po makikibalita tayo. Ang ating oras, 10:41. DZRH number 1 na naman sa Metro Manila. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
Samantalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Operation Tulong. (10:46) na po ng umaga, tayo po ay makabalita sa labas ng ating himpilan dahil si Naga City Mayor Leni Robredo dumalo sa paglulungsad ng bagong Pilipinas sa bawat bayan makikinabang sa Malacanang. Ang detalye sa report RH14 Leth Narciso. Miss Leth? 2 araw matapos nagkita sa Naga City, muling magkakasama ngayon sina Pangulong Ferdinand Jr. at nandito sa Malacanang si Robredo at Adelo, paglulunsad ng bagong Pilipinas at bawat bayan makikinabang. Inisyatiba ito ng administrasyon para tiyaking ang mga programa at pondo ng pamahalaan ay direktang napakikinabangan ng bawat probinsya, lungsod at bayan sa bansa. Ang ilan pang LG officials na present ngayon, sina Pasig City Mayor Vico Soto, Governor Vilma Santos Recto, San Juan City Mayor Francis Zamora at iba pang gobernador at mga alkalde. Matatandaang noong Sabado ay bumisita si Pangulong Marcos sa Naga para sa Oplan kontra Baha. Ito si Leth Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Leth Narciso. Samantala, DZRH Operation Tulong Mass Blood Donation Drive isinasagawa po ngayong araw sa Bacoor Elementary School. Live, magbabalita si Eiza Gabriel. Eiza? Yes, kasama Winnie, pag-ibig feels is not yet over dito sa Santa Mesa, Manila dahil sa pag-ibig na hatid ng ating isinasagawang mass blood donation ngayong araw dito sa Bacood Elementary School. Kasama Wina, 7:00 pa lamang ng umaga ay agad na tayong nagsimula na maghanda para sa ating gawain ngayong araw dahil na rin sa maagang pagdating ng ating mga matitikas na kapulisan mula sa Santa Mesa Police Station Advisory Group at Santa Mesa Police Station 8 na siyang primaryang donor natin ngayong araw. Batay sa kanila ay talagang bahagi na ito ng kanilang gawain taon-taon dahil ito ang isa sa mga paraan para maipaabot nila sa ating mga kababayan ang kakaibang pag-ibig at kalinga sa pamamagitan ng buhay hatid ng dugong kanilang alay. Nakakatuwa din, Ms. Vina, dahil isa sa mga kasama natin ngayong araw ay mula sa Rotaract Club of San Beda College of Nursing at Rotaract Club of Quirino, Manila Central. Ito yung mga mag-aaral na bahagi ng mga Rotarian, ang tawag sa kanila mga Rotaract, na siyang nag-a-assess ngayong araw at kumukuha ng vital signs sa ating mga donor. Bagay na malaking tulong dahil sa kanilang mga murang edad ay bahagi na nila ang pagtulong sa kapwa. Sa ngayon, bagamat ilang oras pa lang matapos tayo magsimula, ay nasa kumulang 30 successful donor na kasama Wina ang ating dugong nakakata. Miss Wina, para bigyan pa tayo ng ibang detalye at anyayahan na rin ang iba pa nating mga kababayan sa isinasagawa nating mass blood donation ngayong araw, ay makakasama natin si Miss Diwata Gabat, ang isa sa mga punong abala para sa ating mass blood donation dito sa Bacood Elementary School. Good morning po, Miss Diwata. Hi, good morning, Ma'am Aiza. Good morning po sa ating mga nanonood, nakikinig. Magandang umaga po. Good morning po, Ma'am. Mina. Ay, good morning, Ma'am Mina. Opo, good morning po. Kamusta po kayo dyan, Ma'am? Hanggang anong oras po ba itong ating mass blood donation? Opo, hanggang 4:00 po tayo ng hapon. So far, okay naman yung ating bloodletting. Naghihikayat pa tayo dito ng mga tao pong sumusundo, mga magulang at guardians sa eskwelahan. Yung ating mga kapulisan, malaking tulong din po at marami pong nagdo-donate. Although hindi kaagad sila nandito, may ilan-ilan na pong nagpupunta para mag-donate. Sige po, Ma'am. Sa mga nakikinig po at nanonood sa atin, baka po pwede nating silang ma-invite para pumunta po dyan. Ay, opo, salamat po, Ma'am Mina. Ako po ay nag-i-invite sa inyong lahat, sa mga ating mga nakikinig. Malaking tulong po na kayo po ay pumunta dito at sumuporta sa ating bloodletting project para makatulong din po sa mga nangangailangan.
kahit sino po, lalo na basta nakatulog ng tama, hindi po uminom. Yung mga healthy po, sana po gawin natin itong parang panata na makatulong sa iba. Hindi man tayo makakapagbigay ng pera, pero yung dugo po natin, malaking tulong po sa mga nangangailangan. Ayun. Opo, ma'am. Maraming salamat po. At sana po marami pa po ang pumunta ngayong araw. Opo, sana nga po. Magdilang anghel kayo at marami pong tumulong sa atin. Opo. Salamat po, no, Miss. Yun po rin, no, Miss Nina, nakasama natin si Miss Diwata Gabat, ang isa sa mga talagang punong abala dito sa ating mass blood donation ngayong araw. Katulad nga ng nabanggit Miss Nina, no, ni Miss Diwata kanina, ay magpapatuloy ang ating mass blood donation drive ngayong araw hanggang alas 4 ng hapon. Kaya naman sa mga kababayan natin na mayroong anak na nag-aaral o malapit lamang sa ating area ngayong araw, muli dito sa Bacood Elementary School sa Santa Mesa, Manila. Tara na po. At sa pamamagitan ng inyong dugo ay makatulong tayo sa karagdagang buhay sa kapwa natin, Pilipino. Miss Vina, ito si Iza Gabriel mula pa rin dito sa Bacood Elementary School para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Iza Gabriel. Kaya sa mga gusto pong mag-donate ng kanilang dugo, pumunta lamang po kayo dyan sa Bacoor Elementary School sa Santa Mesa, Manila. Sa iba po nating balita, Attorney Melvin Matibag, itinangging gantimpala ni Pangulong Marcos ang posisyon sa NBI. Ang detalye sa report ni RH15, Giselle Ricafort. Giselle? Pinagulaanan ni National Investigation Director Atty. Melvin Matibag gantimpala doon talaga sa kanya na Pangulo si Inis. So, isinampan niya si Laban. Giselle? Konting pihit, Miss Giselle. Yan, babalikan natin ang report ni Miss Giselle. Ito muna, 66.8 million pesos na clothing allowance at delayed health workers pay. Iniaabot ni Mayor Isko Moreno sa Manila City employees. Ang detalye sa report ni RH29, Boy Gonzales. Boy? Babalikan po natin ang ating mga reports. Pero ngayon, pasalamatan po muna natin ang partners para po sa ating Dugo Mo, Buhay Ko Mass Blood Donation. Ito po ay bloodletting activity sa barangay o sa Bacoor Elementary School dyan po sa Santa Mesa, Manila. Maraming salamat po sa Santa Mesa Police Station Advisory Group, pati po sa Santa Mesa Police Station 8, sa Bacood Elementary School, Rotary Club of Malati Prime, pati po sa Rotary Club of Ramon Magsaysay, ito po nga Rotary Club of San Beda College of Nursing, pati po ang Kiwanis Club of Manila. Balikan na po natin ang report ni RH29 Boy Gonzales dahil ang 66.8 million pesos, ito po ay clothing allowance at delayed health workers pay. Iniaabot na po ni Mayor Isko Moreno sa Manila City employees. RH29 Boy Gonzales sa detalye. Boy? Inanunsyo ni Mayor Isko Moreno Magoso ang pagpapalabas na may higit sa 6 na milyong pisong clothing allowance para sa higit siyam na libong empleyado ng pamahalaan ng lungsod ng Maynila. Ayon kay Moreno, nakakatanggap ang 8,500 at 43 na regular personnel ng 17,000 piso bilang kanilang 2026 clothing allowance. Ipapamahagi ito sa kasa upang mas magamit ng mga empleyado para sa kanilang mga pangailangan. Dagdag pa ng alkalde, mababayaran na rin ang mahigit 1,000 empleyado na hindi nakatanggap ng clothing allowance taong 2021 hanggang 2025. Matiyak din ng alkalde na tatanggap na ngayong linggo ang naantalo ng mga job order at contract of service personal sa ilalim ng Manila Health Department at mga pagamutan ng Luzon. Ipinaliwanag ni Mayor Isko na nagkaroon lamang ng pagkaantala dahil sa pagbabago ng salary charging mula sa General Fund patungong Special Health Fund. Saklaw ng payroll ang mga empleyado ng Manila Health Department at mga ospital ng lungsod kabilang
Angat Andres Bonifacio Memorial Medical Center, Hospital ng Tondo, Justice Jose Abad Santos General Hospital, Hospital ng Sampaloc, Santa Ana Hospital, Hospital ng Maynila Medical Center at President Corazon Aquino General Hospital. Ayon sa alkalde, layo din ang hakbang nito na matiyak lang maayos at legal na pagpondo sa kompensasyon ng mga empleyado habang pinapanatili ang fiscal stability ng lungsod. Ito si Bay Gonzales para sa Misaris, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Samantala, balikan natin ang report ni RH15 Giselle Ricafort dahil si Attorney Melvin Matibag itinangging gantimpala ni Pangulong Marcos ang posisyon sa NBI. Report, RH15 Giselle Ricafort. Onting pihit pa, Miss Giselle. Pauwi na. Yan. Sige, go ahead, Miss Giselle. NBI Director Tony. Babalikan natin yung report ni Miss Giselle Ricafort. Pero ngayong umaga po, pasalamatan pa rin po natin ang walang sawang tumutulong para sa mga pasyente po natin sa DZRH Operation Tulong. Kay Senator Lito Lapid. At ito pong last week ang ating donor na Manila Travelers. At ngayon naman po itong La Naval Masonic Lodge and si Raymond and Nida Romero. Maraming salamat po. At syempre salamat din po sa mga nagpapaabot po ng kanilang tulong para po sa ating mga pasyente. Noong nakaraang linggo po ay nakalikom tayo para po doon sa isa nating pasyente na taga Cavite. Napaabot na po ito sa kanya. Napaabot na po ang mga ibinigay po ninyong tulong. Pero ito po, balikan natin ang report ni Miss Giselle Ricafort. Giselle? Pinabulaan ni bagong National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag na gantimpala ng Pangulo yung kanyang appointment doon sa isinampay na disbarment case laban kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Sa pagkaraang ng leader issue, sinabi ni Matibag na hindi siya dapat husgahan sa ganitong bagay at hintayin muna yung kanyang magiging performance. Maaari na niyang balikan ni Roque yung kanyang track record sa mga ahensya na kanyang pinamunuan. Ayon pa kay Matibag, nirespeto niya yung opinyon ng kanyang kaibigan at ipinauubayanan niya sa Korte Suprema yung magiging hatol sa kanyang kaso. Pakinggan natin. Napakahirap na trabaho sa NBI, parang hindi yata gantimpala. But anyway, anyone is entitled to their opinion, and nire-respeto ko yan. Kaibigan ko si former Secretary Harry Roque, magkasama kami natin sa kabinete. Yung aking ipinay na kaso, nasa Supreme Court yan. So, let it be resolved in the Supreme Court. At hindi naman siguro ako dapat husgahan dun sa mga bagay na ganyan, kundi kung ano yung magiging performance ko bilang director ng NBI. At pwede rin balikan yung aking mga ahensyang pinabunuan, kung paano ko pinabunuan at inayos yung ahensya. Matatanda ang naghain ng kaso si Mahib para Garcia Roque noong September 2024 dahil sa pagpo-post ng umanay pulburon video na inuugnay kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito si Giselle Ricafort, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Samantala, pagsigaw at paggamit ng placard ng BBM resign hindi ipagbabawal sa People Power Anniversary. Ang buong detalye sa report ni RH52 Edniel Parosa. Edniel? Uwi na hindi pagbabawal ng pulisya ang mga panawagan sa pag-imbito ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang nilinaw ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo ilang araw bago ang kasadong protesta sa ika-4 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Sa pulong balita dito sa Kampo Krami ngayong umaga, sinabi ni Asilo na kasama rito ang mga magdadala ng placard na may katagang BBM resign. Pero ibang usapan na umano kung may manghihikayat na pamagsakay ng pamahalaan o manawagan ng paninira sa ari-arian gaya ng pagsusunog. Pakinggan natin si Police Major Asilo.
maliban na lang kung meron silang mga panawagan, halimbawa magsunog or ibagsak, yun yung mga kinoconsider natin na mga dapat na, mga red flags dito sa mga mangyayari na mga pagtitipon. So nagkaroon naman tayo ng usapan at sa ating mga organizers na yan ay isa sa mga kailangan nila masunod yung mga panawagan na kung ano kasi ito ay magiging parang vigil din lamang naman ito ay ignition na. Magugunitang kinasuhan noon ng inciting to sedition sa kasagsagan ng protesta ang ilang organizer ng United People's Initiative dahil sa pagkalampag dito sa Armed Forces of the Philippines na bumaliktad sa gobyerno. Sa nakatakdang programa naman sa Miyerkules, walang naaprobahang permit para sa mga pro-Duterte sa kadahilan ng karaban ng kanilang gagawin at hindi nakasentro sa isang lugar, gaya ng People Power Monument sa lungsod ng Quezon. Ako si Edniel Parrosa, DZOH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Sa iba pa nating balita, ilang militanteng grupo. Ito ay nagsasagwa po ng Rally for Justice sa Boy Scout Circle dyan sa Quezon City. Ang buong detalye sa report ni RH5 Val Gonzalez. Val? Uwi na kasabay ng confirmation sergeant kay dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court o ICC. Tumugod at nagkagawa ang ilang militanteng grupo ng tinatawag nilang Rally for Justice dito sa Boy Scout Circle sa Quezon City. Sa pamumuno ng grupong bayan ay hinusgahan na agad ang dating Pangulo na anila ay guilty raw sa mga sinampang kaso sa ICC laban sa dating Presidente ng Pilipinas. Ayon kay Bayan Party President Rafael David, ang espiritu ng EDSA na nagpatalsik sa diktadurya noong 1986 ang magiging gabayo kung labanan ng impunity at siguraduhin ang pananagutan ni ex-President Duterte sa kanyang mga krimen. Sabi ng grupo, ang mahalagang aral ng revolusyon sa EDSA at ang kaso ng dating Pangulong Duterte ay patunay na sino man ang makabuso sa pangyayari kung sila sa kanilang ginawang pagkakasala pagsapit ng tamang panahon. Ilang minuto na yung nagsagawa ng kilos protesta ang grupo at mapayapa rin umalis sa kanto ng Tomas Morato at Timong Avenue dito sa Quezon City. Ako si Val Gonzalez, Liza Reychuna sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzalez. At sa pamamagitan po niyan, dito na nagtatapos ang ating isang oras na paghahatid ng tulong at serbisyo na may balitaan. At syempre po, maraming salamat sa ating mga nakasama. Kay Jeric, sa ating mga classmates. Maraming salamat din po sa ating Radio Tech, Kuya Het, at ang ating Television Tech. Maraming salamat po. At batiin ko lang dahil nanonood ang aking tatay, Papa Edwin Hesoro. Hello, ingat po kung ikaw ay nasa trabaho ngayon. Ingat tayo. At syempre, happy birthday kay Ken Rian Rait. Happy birthday. Sa pangalan pa rin po ng ating Wonder Woman, Miss May Binauhan. Ito po yung nakasama Wina Pearl Hesoro para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang ating oras, 11:04 ng umaga. Number Galing-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato o kaldero Tanggaling for everyday Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid Linis fantastic sa metal at plastic Number 1 ko to Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ACS May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid White Rose Papaya Wow White Rose White Rose Papaya Wow White Rose White Rose Papaya May glow up with White Rose Papaya White Rose Papaya May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya White Rose Papaya